Hi guys, kamusta po kayo and welcome back po again sa akin pong YouTube channel, no. So, dito guys, no, is napakatagal ko rin pong hindi nakapag-upload ng video. So, 39 days na po yung last video ko, no. So, mahigit isang buwan na po na hindi po ako nakapag-upload. So, pasensya na guys kung medyo matagal po ako nakapag-upload dahil medyo busy po, no, sa buhay. Kaya pasensya na guys kung ngayon lang po ulit ako nakapag-upload. Okay? So, dito guys ay mag-start po ulit ako mag-upload pero siguro hindi po araw-araw. Okay? So, ngayon guys may share lamang po ako sa inyo kung paano po pataasin yung atin pong profile limits or yung atin pong account limits sa GCash. Okay? So, una natin gagawin guys is pumunta tayo sa atin pong GCash. Ayan. So, dito po, no, is kailangan po natin dito is fully verified yung atin pong GCash account. Okay? So, pumunta muna tayo guys sa atin pong profile. So, dito po, no, sa my right side. And titignan natin yung atin pong view benefits. Ayan. So, dito natin makikita guys kung fully verified na nga po yung atin pong account. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, napakarami na pong nakacheck dyan yung atin pong account features. Ayan, ito po yung atin pong account limits. So, 500,000 na po, no, yung atin pong incoming limit. Okay? So, ayan. And then, ito po yung how to upgrade. So, pinaka-basic guys is yung mag-register sa kanilang GCash. And syempre, meron tayong take photo, ayan, take selfie, fill information, send application. And then, meron tayong GCash Plus. Okay, so ito po yung kanilang requirements para po makapag-increase po ng atin pong account limit. So, meron tayong gagawin guys na 3-step dito, no? So, meron tayong step 1, get fully verified. Ayan, do one of the following. So, kailangan natin mag-link ng atin pong bank account, no? So, meron tayong available dito BPI, Union Bank, and Payoneer. So, sabi guys, kailangan natin mag-open ng ating GSave and GInvest. So, paano nga ba guys ang gagawin natin? So, ngayon is ipapakita ko po sa inyo kung paano po gawin yon. So, i-back lang natin. And then, i-click lang natin muna tong atin pong profile limit. So, kung mapapansin nyo guys, ang limit ko na po sa atin pong wallet limit is 500,000 na po yung kaya niyang maipon sa atin pong account. Okay, so ito po yung atin pong daily outgoing limit. So ito lang po yung pwede nating i-send or lumabas sa atin pong account, no? So ito na rin po yung atin pong monthly account limit, no? So ito guys, 500,000 na po yung kaya nating ma-receive sa ating account. So, ayan. So, ngayon guys, ituturo ko na po sa inyo, no, kung paano po yung pinaka-basic na gagawin natin. So, i-back lang natin. And then, first na gagawin natin guys is mag-link po ng atin pong account. So, click lang natin tong my link accounts. Ayan. So, dito po is magli-link tayo ng atin pong mga accounts. So, marami pong available dito, no. So, meron tayong GCash card, American Express Virtual, ayan, PayPal, Payoneer Credit, BPI, and Union Bank. So, ang ginamit ko rito guys, no, or ang nilink ko na account dito is pwede po sa PayPal. Ayan, so trinay ko yan guys. Ayan, so kung mapapansin nyo, unlink PayPal account. So, nalink ko na kasi yan guys, no, and then go back lang natin. And yung Payoneer. Okay? So, ayan, nakapag-link na po ako ng aking pong account. Okay? So, nasa sa inyo guys kung alin po yung gagamitin nyo, no? So, mas maganda siguro guys kung yung BPI or yung Union Bank. Okay? So, sa BPI guys, eto, ang gagawin nyo is magre-register po kayo rito, no? So, ang maganda rito guys is hindi nyo na kailangan pumunta sa kanila pong sa BPI. Dito po is pwede ka nang mag-open account. Okay? So, kung kailangan mo lang dito guys is mag-register sa kanila pong BPI bank. Okay? So, magre-register ka lang dyan guys. So, meron din tayong Union Bank. Okay? So, dito po is magre-register ka lang din. Okay? So, ang kailangan lang din natin dito guys no, is magre-register. Okay? So, i-back lang natin, no? And then, after nun guys, is proceed mo lang at nakapag-link ka na sa inyo pong account. Okay? So, yan. And then, pangalawa natin gagawin guys, no, is mas maganda na po ito or mas mabilis na po siya, no? Ayan. So, punta ulit tayo sa home. And then, kailangan lang natin dito guys is mag-open sa atin pong GSave. Okay? So, i-click lang natin tong GSave.
So as you can see guys, may laman po yung atin pong GSafe na 100 pesos. Okay? So kailangan mo kasi guys mag-deposit dito ng at least 100 pesos, no, sa atin pong GSafe. And then meron tayong partner banks dito. Kailangan din po natin mag-deposit dito sa apat na to, no. So isa lang naman guys yung requirements dito. So nasa sa inyo yan kung lalagyan niyo sa lahat. Okay? So ang ginamit ko nga pala dito guys na bank is yung GSave by CIMB Bank. Okay? So i-click mo lang yan. So, dito natin makikita guys yung atin pong na-deposit. So, meron tayong 100 pesos dito, no? So, ang interest niyan guys is 2.60%. Okay? So, ayan guys yung atin pong GSave. Okay? So, after nun guys, nagawa mo na yung second step. Okay? So, pwede rin po kayong gumamit dito guys. BPI, Uno Bank, ayan, Maybank. Okay? And after that guys, meron din po ang pinakalas po nating gagawin, no? So, sabi dun sa isa kanina guys is sa G-Invest. Okay? So, pwede rin naman po tayong gumamit ng iba guys. Gaya po ng atin pong G-Crypto, no? So, ayan. And then, click lang natin tong View All Service at hanapin lang natin yung G-Crypto, no? Ayan. So, dito guys, no? G-Crypto. Ayan, so kailangan mo din dito guys no is mag-deposit din ng at least 100 at bumili sa kanila pong cryptocurrency token, okay? Ayan, so kung mapapansin nyo guys, may laman po yung atin pong portfolio value, ayan, 197. Okay? So madali lang naman din guys ang gagawin natin dito, no? So gumawa lang po tayo ng account natin dito sa G-Crypto. Okay, so dito kasi guys is pwede tayong gumamit ng ayan, USDT, ayan, Bitcoin, ayan, USD Coin, HBAR, ayan, ETH, Ethereum. Okay, so ang ginamit ko rito guys yung USDT or PHP. Okay? So, ayan guys, at kailangan mo lang din guys na mag-top up dito or mag-deposit ng at least 100 pesos para pupasok sa kanila pong requirements kung paano po maitaas yung atin pong account limit. Okay? So after nun guys, no, ay maghintay lang po tayo ng mga ilang araw, no. So 3 days yata or 2 days ko po hinintay yon bago po tumaas or umangat yung akin pong account limit. Okay? So ayun guys. And then after nun guys, click mo lang itong profile. And then titignan mo lang po yung atin pong account limit kung nabago na po siya. Ayan, and then click mo lang itong profile limit. So makikita mo na dito guys kung tumaas na po yung inyo pong limit, no, sa inyo pong wallet or sa inyo pong income limit. Okay? So ayan guys, no, at hanggang dito na lang muna yung ating video and kita-kits po tayo sa mga susunod na video na ilalabas ko. And I hope na meron po ngayon natutunan and thank you for watching guys. Ingat po kayo and God bless you po.